Alam niyo mga sangkay, matindi po itong ginawa na naman ngayon ni PBBM eh. Pagkatapos po siyang balahurain mga sangkay nitong mga taong to, aba, ito po ang kanyang gagawin. So hello, what's up guys? This is me, I'm back. Sangkay Janjan dito po sa ating YouTube channel. Ayun nga po, ako po ay napablog mga sangkay nung nalaman ko po itong pangyayari. Matapos po balahurain ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto mga sangkay ang gagawin ni BBM. Magugulat ka. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, very interesting topic ito. Kasi nga po, ako ay paano nagulat na naman mga sangkay dito sa ginawa ni Bongbong Marcos. Ito kasi yung balita. Mga Pinoy na inaresto sa Qatar dahil sa political demonstrations, ito po ay mga DDS, tutulungan daw po ng gobyerno. Galing. Magaling. Alam nyo, dapat magpasalamat talaga itong mga DDS to kasi. Magpasalamat sila kay BBM. Alam niyo, hindi lang po isang beses nagpamalas ito si BBM ng ganitong klaseng, alam niyo, kabutihang loob. Maraming beses na po ito mga sangkay. Naalala niyo si PRRD. Matapos po siyang balahurain, ilang beses simula, pinakauna, pangalawa, pangatlo, hanggat maraming beses. Si BBM po talaga, pag ini-interview siya, Sir, ngayon na inaano na kayo ni Duterte, papayagan niyo na ba yung ICC? Sabi ni BBM, no. Hindi tayo makikipag-anuhan sa ICC. Tapos ulit-ulit mga sangkay, ganun yung tanong kay PBBM. 'Di ba? Bago po mangyari yung siguro napuno na po siya mga sangkay, after all, lahat naman po tayo napupuno. Ayun, pinabayaan na po niya si PRRD at hinayaan na lamang po ang proseso ng pagkuha kay PRRD sa pamamagitan po ng Interpol. Hinayaan na lamang po ni PBBM si PRRD sa kamay ng kanyang mga kalaban like si Trillanes, De Lima, itong pinagsuplungan nila na ICC, ginamit ang Interpol. So ngayon mga sangkay, ito ang nangyari. Itong mga Pinoy, nagsagawa ng political demonstration. Galing. 'Di ba? Ang galing. Ngayon mga sangkay, ito po ay anti-Marcos. Nagsisisigaw mga sangkay na bumaba na po si BBM sa pwesto. Yan naman po laging kanilang sinasabi, 'di ba? Bangag at kung ano-ano pa mga sinasabi. Pero, magulat kayo, mga sangkay, ito ang nangyari. Nangako ang gobyerno na tutulungan nito ang mga Pilipinong inaresto matapos magsagawa ng political rally sa Qatar noong March 28. Ayan o mga sangkay, nangako pa. Nangako ang gobyerno. Ang galing. 'Di ba ang galing? Alam nyo magiging honest ako mga sangkay. Kung ako yung presidente at palagi ko na lamang po itong naririnig na sasabihin sa pangalan ko, ikaw ay ganito, loko-loko ka. Tapos kapag may nangyari sa kanilang ganito na hindi naman galing sa akin, mababayaan ko na sila. Kung ako yung presidente bahala kayo dyan, mabulok kayo. Kukulit nyo Pero dito iba mga sangkay, iba. Ang ginawa, nangako pa, natutulungan ng gobyerno. Ito mga sangkay, hindi po natin alam kung ano ang possible na mangyayari dyan. Kung matutulungan nga ba sila na halimbawa, kasi mahirap pakiusapan mga sangkay itong mga, ano tawag dito? Itong mga Muslim, o mga mga Arabo, no? Mahirapan po itong, depende po sa talagang angas ni BBM. Well, si BBM naman mga sangkay, dyan po siya magaling Yung pakikipag-usap, na napakikiusapan po niya yung mga Muslim leaders, yung mga Arab, dyan po sa Arab. Di ba, naalala nyo, kamakailan lamang po, nagpasalamat po siya mga sangkay sa pagpapalaya po
sa mga Pilipino. Nagkaroon po ng pardon, mga sangkay. Expert po dyan si PBBM. Pero guys, eto mga sangkay, mga ano to eh, mga anti-Marcos to. Pwede niya pong pabayaan itong mga to eh. Ang kawawa lamang po dito mga sangkay, ito lang ang realidad. Matutulungan sila ng gobyerno. Yes, asikasuhin pagdating po sa legal na pamamaraan o proseso. Pero halimbawa, makalaya sila, ang tanong dyan, makakabalik ba sila sa trabaho? Ang possible na mangyayari dyan, exit. Hindi ko alam kung yun po yung base sa aking pag-a-analyze sa nangyayari since stricto po talaga itong Qatar, ang Middle East, mga sangkay. So, pwedeng paalisin na po sila dyan. Sayang ang trabaho, di ba? Kung nagtrabaho na lang sila at that time, hindi na po sila nangialam pa sa nangyayari, di sana hindi po humantong sa ganun. Pero nyo, pinagpalit nyo yung trabaho nyo. Base sa ulat, nagsasagawa sila ng pagtitipon bilang selebrasyon sa ika-80 na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Foreign Affairs, Yusek Ed De Vega, magbibigay ng legal assistance ang pamahalaan. Oras na sampahan na ng kaso ang mga naarestong Pilipino. Kita nyo, mahaba-haba itong proseso, guys. Talagang matatagalan sila dyan. Mabubulok po muna sila dyan. O ngayon, kamusta yung mga trabaho nila? Ayun, tenga mga sangkay. At posible, malaki ang chance na mawala na po sila dyan sa Qatar. Kita nyo na ang ginawa ninyo? Kayo sana ay nag-iisip. Ako, walang problema dyan. Anti-Marcos kayo, anti-PRRD kayo. Walang problema. As long as wala kayong nasasagasaan. Isipin nyo nasa ibang bansa kayo, may kanya-kanyang mga batas ang mga iyan. Alam ninyo yan, bawal po sa Qatar yung political demonstrations. Pero bakit ninyo ginawa? Tigas ng mga ulo, di ba? Tigas ng ulo. Saan ba kayo nagmana? Nang toko Sa ilalim ng Qatari law, ito, maaaring makulong ng hanggang 3 years ang sino mang mag-oorganisa at makikilahok sa rally na walang permit. Kita nyo na kung gaano ka loko yung ginawa ninyo. Tiniyak din ng palasyo ang pagtulong sa mga inarestong Pinoy. Sabi dito, obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. You see? Alam nyo, hindi ganito mga sangkay. Kung ibang ano to, naalala nyo kay PRRD, di ba? Yung si Mary Jane. Pinabayaan lang po hanggang doon sa Indonesia. Kailan nakalaya? Kailan po siya nagkaroon ng chance na, kumbaga, makalaya? Panahon po ni PBBM. Kasi kung kay PRR dito, pasaway kayo, baka pa banatan kayo sa harap ng entablado. Kilala po natin si Tatay Digong. Walang pinapalampas yung kalukuhan kahit pasabihin natin kakampi ka niya. Pag narinig niya na lumabag ka sa batas, pababayaan ka. Si BBBM hindi. Kita niyo ang ginawa niya sa inyo. Ay, nako po. Ngayon, problema patuloy ito ng gobyerno. Ay, nako, paulit-ulit na lang ang mga bias na media to bias ba ang tawag dyan? Nagbalita na nga sila ng ganyan eh. Anong pa ulit-ulit? Minsan talaga, alam nyo, dati ito ang problema natin. Ang problema natin dati mga sangkay, media. Laban po. Kaya nga ako mga sangkay, sikat po ko sa mga yan eh. Mga Rappler, TV5, mga sangkay, sila Ed Lingaw. Kilalang kilala ako ng mga yan kasi tayo yung nakikipagbardagulan talaga sila sa kanila. Kapag may content silang inilabas tapos di natin nagustuhan, gagawang kagad natin ng content yon. So ngayon, ang problema naman natin, hindi po sa media. Ang problema natin, nasa mga DDS, na mga political vlogger, kung ano-anong pinapakalat, mga sangkay. Kita nyo to? Anong kayang rason nila dyan? Iti-twist nila yan, pambihira. Sabi dito, dyan sa Arab countries, kung batas nila yun ang pinapatupad. Ngayong ginawa nila zero remittance, ayan, $0 ang pamilya nila now. Nga.
Patulong daw kayo kaila PRRD. Oh. Ngayon, kayo na, alam nyo, minamahalas. Kamalasan tong ginagawa nila eh. Pambihira naman. Oh, ngayon, sino tutulong? Gobyerno. Kaya bang gawin yan ng PDP? Kaya bang gawin yan nila Sara Duterte, nila VP Sara? Hindi. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.